Matapos ang mainit na laban nitong conference, marami na agad ang nag-aabang kung ano ang magiging galaw ng bawat team para sa susunod na Governors Cup. Isa sa pinakausap-usapan ngayon ay ang magiging import ng San Miguel Beermen matapos silang malaglag kontra Rain or Shine Elasto Painters. Alam naman natin na malaking adjustment ulit ang mangyayari lalo na at import conference na naman ang paparating. Habang tumitindi ang mga usapan tungkol sa possible lineup ng SMB, isang pangalan ang talagang lumalabas ngayon at iyon ay si Jay Crowder. Isang veteran forward na dumaan sa matinding laban sa NBA at kilala bilang player na kayang magbigay ng energy, depensa at leadership sa kahit anong team na kanyang salihan. Tapos na nga ang kampanya ng San Miguel Beermen nitong Commissioner's Cup matapos silang matalo kontra Rain or Shine Elasto Painters. Kaya naman ngayon pa lang, marami na agad ang nakatutok kung sino ang magiging susunod nilang import para sa Governor's Cup. At isa sa pinakamatunog na pangalan ngayon ay walang iba kundi si Jay Crowder. Si Jay Crowder ay isang 6'6" forward na may edad na 35 years old. Pero kahit veterano na, alam naman ng marami na kaya pa rin niyang makipagsabay dahil sa kanyang experience at physical style of play. Naglaro siya sa NBA mula 2012 hanggang 2025 at napuntahan niya ang iba't ibang teams. Ibig sabihin, sanay siya sa pressure games at sa iba't ibang sistema ng basketball. Isa sa pinakamalaking maidadala ni Jay Crowder sa SMB ay kanyang depensa. Kilala siyang player na kayang bantayan ang iba't ibang posisyon. Kaya niyang makipagsabay sa mas mabilis na guards at kaya rin niyang sumabay sa mga malalakas na forwards sa loob ng paint. Malaking bagay yan para sa San Miguel, lalo na sa Governor's Cup, kung saan mabilis at physical kadalasan ng laro. Bukod sa depensa, malaking tulong din ang kanyang outside shooting. Hindi siya yung import na puro bola lang ang hawak. Marunong siyang gumalaw kahit walang bola at may capability siyang tumira beyond the arc. Kapag nag-init ang shooting niya, malaking problema agad yan sa kalaban dahil hindi pwedeng pabayaan sa labas. Isa pa sa strength niya ay toughness at leadership. Hindi madaling matinag si Jay Crowder sa gitna ng pressure. Sa tagal niyang naglaro sa NBA, sanay siya sa big games at high-pressure moments. Kaya naman, malaking tulong yan para sa SMB lalo na pagdating sa closing moments ng dikitang laban. 4 na teams na lang ngayon ang natitira sa laban para sa kampyonato at syempre kasama rin diyan ang matinding laban para sa Best Import of the Conference Award. Marami mang magagaling na imports ngayong conference, dalawa talaga ang pinakalumalakas ang pangalan pagdating sa nasabing award. At isa na nga rito si Bol Manute Bol ng TNT Tropang 5G. Napakalaki ang naging impact ni Bol Manute Bol ngayong conference. Kahit na nagtapos lang sa number 8 ang TNT sa elimination round, nagulat ang marami nang maalis nila ang top-seeded na NLX Road Warriors sa quarterfinals. At hindi lang basta panalo, 2-0 pa nila itong natapos kaya lalong tumaas ang pangalan ni Bol sa Best Import Race. Sa individual numbers pa lang, talagang dominante na agad siya. Halos 38 points per game, 14 rebounds at 4 blocks kada laro ang kanyang average. Napakalaking numero na yan lalo na sa import conference. Bukod pa roon, rambam talaga ang kanyang presence sa loob ng court. Kapag nasa paint siya, hirap agad umatake ang kalaban dahil sa haba at timing niya sa depensa. Malaking factor din ang kanyang rebounding capability. Maraming second chance points ang TNT dahil sa kanya. Sa depensa naman, malaking tulong ang kanyang shot blocking dahil maraming tira ang nababago o natatakot ituloy ng kalaban kapag nasa ilalim siya ng ring. Isa rin sa magandang naidala ni Bol ay consistency. Halos gabi-gabi mataas ang production niya kaya hindi nakakapagtaka kung bakit siya ang isa sa may pinakamataas na statistical points para sa Best Import Award. At habang tumatagal ang playoffs, lalo lang tumindi ang kanyang impact sa TNT. Kaya naman sa puntong ito ng conference, masasabi talagang isa si Bol Manute Bol sa pinakamalakas ang laban para maiuwi ang Best Import of the Conference Award dahil sa kanyang individual stats at sa malaking ambag niya sa naging playoff run ng TNT Tropang 5G. Pero syempre, hindi rin mawawala sa usapan ang pangalan ni Justin Brownlee ng Barangay Ginebra San Miguel.
Isa rin siya sa pinakamalakas na contender para sa Best Import of the Conference Award dahil sa solidong performance niya ngayong conference. Sa team performance pa lang, napakaganda agad ng naging takbo ng Ginebra. Tinapos nila ang elimination round bilang number 2 team na may 9-3 win-loss record. Dahil doon, nakuha nila ang twice-to-beat advantage papasok ng quarterfinals. At sa kanilang quarterfinal matchup kontra Phoenix Super LPG Fuel Masters, isang laro lang ang kinailangan nila para makapasok agad sa semifinals. Kitang-kita doon kung gaano ka-composed at ka-steady ang laro ni Justin Brownlee bilang leader ng team. Pagdating naman sa individual performance, kahit mas mababa ang kanyang statistical points kumpara kay Bol Manute Bol, napaka-impressive pa rin ang kanyang averages. Halos 30 points per game, 8 rebounds at halos 5 assists kada laro. Ibig sabihin, hindi lang siya scorer kundi kaya rin niyang gumawa ng plays para sa kanyang teammates. Isa sa pinaka-strength ni Brownlee ay kanyang all-around game. Kayang niyang umatake, tumira sa labas, gumawa ng plays at magbigay ng depensa. Napakahalaga rin ng kanyang calmness sa gitna ng pressure games. Kapag dikitan na ang laban, parang mas lalo siyang nagiging kumpiyansa sa court. Bukod pa diyan, napakalaki rin ng chemistry niya sa sistema ng Ginebra. Kita naman na komportable ang buong team kapag siya ang nasa loob. Marunong siyang bumasa ng depensa at alam niya kung kailan aatake o kailan magbibigay ng bola. Kaya naman kahit mas mataas ang statistical points ni Bol Manute Bol, hindi pa rin pwedeng alisin si Justin Brownlee sa usapan pagdating sa Best Import Award. Dahil bukod sa kanyang numbers, malaking factor din ang naging success ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong conference. Habang papalapit ng papalapit ang pagtatapos ng conference, mas lalong umiinit ang usapan pagdating sa imports na nagdadala ng malaking impact sa kanilang teams. Mula sa posibleng pagdating ni Jay Crowder sa SMB hanggang sa matinding laban ni Bol Manute Bol at Justin Brownlee para sa Best Import Award, siguradong marami pang exciting na mangyayari sa mga susunod na laban. Kaya naman abangan natin kung sino ang tuluyang maghahari ngayong conference at kung ano pa ang magiging galaw ng bawat team para sa susunod na Governor's Cup. At syempre, para sa iba pang PBA updates at basketball content, siguraduhin yung nakaabang lang kayo. Matapos ang mainit na laban nitong conference, marami na agad ang nag-aabang kung ano ang magiging galaw ng bawat team para sa susunod na Governor's Cup. Isa sa pinakausap-usapan ngayon ay ang magiging import ng San Miguel Beermen matapos silang malaglag kontra Rain or Shine Elasto Painters. Alam naman natin na malaking adjustment ulit ang mangyayari lalo na at import conference na naman ang paparating. Habang tumitindi ang mga usapan tungkol sa possible lineup ng SMB, isang pangalan ang talagang lumalabas ngayon at iyon ay si Jay Crowder. Isang veteran forward na dumaan sa matinding laban sa NBA at kilala bilang player na kayang magbigay ng energy, depensa at leadership sa kahit anong team na kanyang salihan. Tapos na nga ang kampanya ng San Miguel Beermen nitong Commissioner's Cup matapos silang matalo kontra Rain or Shine Elasto Painters. Kaya naman ngayon pa lang, marami na agad ang nakatutok kung sino ang magiging susunod nilang import para sa Governor's Cup. At isa sa pinakamatunog na pangalan ngayon ay walang iba kundi si Jay Crowder. Si Jay Crowder ay isang 6'6" forward na may edad na 35 years old. Pero kahit veterano na, alam naman ng marami na kaya pa rin niyang makipagsabay dahil sa kanyang experience at physical style of play. Naglaro siya sa NBA mula 2012 hanggang 2025 at napuntahan niya ang iba't ibang teams. Ibig sabihin, sanay siya sa pressure games at sa iba't ibang sistema ng basketball. Isa sa pinakamalaking maidadala ni Jay Crowder sa SMB ay kanyang depensa. Kilala siyang player na kayang bantayan ang iba't ibang posisyon. Kaya niyang makipagsabay sa mas mabilis na guards at kaya rin niyang sumabay sa mga malalakas na forwards sa loob ng paint.
Malaking bagay yan para sa San Miguel, lalo na sa Governor's Cup, kung saan mabilis at physical kadalasan ng laro. Bukod sa depensa, malaking tulong din ang kanyang outside shooting. Hindi siya yung import na puro bola lang ang hawak. Marunong siyang gumalaw kahit walang bola, at may capability siyang tumira beyond the arc. Kapag nag-init ang shooting niya, malaking problema agad yan sa kalaban dahil hindi pwedeng pabayaan sa labas. Isa pa sa strength niya ay toughness at leadership. Hindi madaling matinag si Jay Crowder sa gitna ng pressure. Sa tagal niyang naglaro sa NBA, sanay siya sa big games at high-pressure moments. Kaya naman, malaking tulong yan para sa SMB lalo na pagdating sa closing moments ng dikitang laban. 4 na teams na lang ngayon ang natitira sa laban para sa kampyonato at syempre kasama rin diyan ang matinding laban para sa Best Import of the Conference Award. Marami mang magagaling na imports ngayong conference, dalawa talaga ang pinakalumalakas ang pangalan pagdating sa nasabing award. At isa na nga rito si Bol Manute Bol ng TNT Tropang 5G. Napakalaki ang naging impact ni Bol Manute Bol ngayong conference. Kahit na nagtapos lang sa number 8 ang TNT sa elimination round, nagulat ang marami nang maalis nila ang top-seeded na NLX Road Warriors sa quarterfinals. At hindi lang basta panalo, 2-0 pa nila itong natapos kaya lalong tumaas ang pangalan ni Bol sa Best Import Race. Sa individual numbers pa lang, talagang dominante na agad siya. Halos 38 points per game, 14 rebounds at 4 blocks kada laro ang kanyang average. Napakalaking numero na yan lalo na sa import conference. Bukod pa roon, rambam talaga ang kanyang presence sa loob ng court. Kapag nasa paint siya, hirap agad umatake ang kalaban dahil sa haba at timing niya sa depensa. Malaking factor din ang kanyang rebounding capability. Maraming second chance points ang TNT dahil sa kanya. Sa depensa naman, malaking tulong ang kanyang shot blocking dahil maraming tira ang nababago o natatakot ituloy ng kalaban kapag nasa ilalim siya ng ring. Isa rin sa magandang naidala ni Bol ay consistency. Halos gabi-gabi mataas ang production niya kaya hindi nakakapagtaka kung bakit siya ang isa sa may pinakamataas na statistical points para sa Best Import Award. At habang tumatagal ang playoffs, lalo lang tumindi ang kanyang impact sa TNT. Kaya naman sa puntong ito ng conference, masasabi talagang isa si Bol Manute Bol sa pinakamalakas ang laban para maiuwi ang Best Import of the Conference Award dahil sa kanyang individual stats at sa malaking ambag niya sa naging playoff run ng TNT Tropang 5G. Pero syempre, hindi rin mawawala sa usapan ang pangalan ni Justin Brownlee ng Barangay Ginebra, San Miguel. Isa rin siya sa pinakamalakas na contender para sa Best Import of the Conference Award dahil sa solidong performance niya ngayong conference. Sa team performance pa lang, napakaganda agad ng naging takbo ng Ginebra. Tinapos nila ang elimination round bilang number 2 team na may 9-3 win-loss record. Dahil doon, nakuha nila ang twice-to-beat advantage papasok ng quarterfinals. At sa kanilang quarterfinal matchup kontra Phoenix Super LPG Fuel Masters, isang laro lang ang kinailangan nila para makapasok agad sa semifinals. Kitang-kita doon kung gaano ka-composed at ka-steady ang laro ni Justin Brownlee bilang leader ng team. Pagdating naman sa individual performance, kahit mas mababa ang kanyang statistical points kumpara kay Bol Manute Bol, napaka-impressive pa rin ang kanyang averages. Halos 30 points per game, 8 rebounds at halos 5 assists kada laro. Ibig sabihin, hindi lang siya scorer kundi kaya rin niyang gumawa ng plays para sa kanyang teammates. Isa sa pinaka-strength ni Brownlee ay kanyang all-around game. Kayang niyang umatake, tumira sa labas, gumawa ng plays at magbigay ng depensa. Napakahalaga rin ng kanyang calmness sa gitna ng pressure games. Kapag dikitan na ang laban, parang mas lalo siyang nagiging kumpiyansa sa court. Bukod pa diyan, napakalaki rin ng chemistry niya sa sistema ng Ginebra. Kita naman na komportable ang buong team kapag siya ang nasa loob. Marunong siyang bumasa ng depensa at alam niya kung kailan aatake o kailan magbibigay ng bola. Kaya naman kahit mas mataas ang statistical points ni Bol Manute Bol, hindi pa rin pwedeng alisin si Justin Brownlee sa usapan pagdating sa Best Import Award. Dahil bukod sa kanyang numbers, malaking factor din ang naging success ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong conference.
Habang papalapit ang pagtatapos ng conference, mas lalong umiinit ang usapan pagdating sa imports na nagdadala ng malaking impact sa kanilang teams. Mula sa posibleng pagdating ni Jay Crowder sa SMB hanggang sa matinding laban ni Bol Manutable at Justin Brownlee para sa Best Import Award, siguradong marami pang exciting na mangyayari sa mga susunod na laban. Kaya naman abangan natin kung sino ang tuluyang maghahari ngayong conference at kung ano pa ang magiging galaw ng bawat team para sa susunod na Governor's Cup. At syempre, para sa iba pang PBA updates at basketball content, siguraduhin yung nakaabang lang kayo.